Dahil marami na nga ang nagtatanong kung paano nga pala ako pumayat, kaya eto na at gagawan ko na kayo ng video para naman isahan na lang kasi nakakapagod din kaya magdot-dot. Char! Oh, baka may magkomento na naman dyan, hindi ka naman payat. Yes po, hindi po ako payat pero malaki na po ang ipinayat ko. Eto po ako dati, past 6 months ago, pero eto na po ako ngayon. From 73 kilograms to 66 kilograms. Paano ko nga ba sinimulan ang aking pagpapapayat? Etong mga i-share ko sa inyo ay yung mga naging effective sa akin, kaya malay nyo maging effective din sa inyo. Kaya tapusin mo lang ang video na ito para malaman mo kung paano ako nagsimula sa aking weight loss journey. Disclaimer lang, I am not a professional. I am just going to share my experience and how I made it. Nothing fancy, just sharing my journey. Unang-una sa lahat, why I should start my weight loss journey? So yun talaga yung unang tanong na tinanong ko sa aking sarili. Kailangan alam mo yung rason kung bakit ka magpapapayat para meron kang motivation kapag tinatamad ka na. Kailangan dito yung pinakamalalim mong rason. Kaya hugutin mo na yung pinakamalalim mong rason bakit ka magsisimula ng iyong pagpapapayat. Charing! So, pag okay ka na mentally, dumako naman tayo physically kasi kailangan na nating simulan yan. So, saan ba tayo magsisimula? Nagsimula po ako sa no soft drinks, no juices, yung matatamis na inumin, wala po talaga. Tinanggal ko yan totally sa aking diet. Pagkatapos, no sweets din ako, mga chocolate, candies, at kung ano-ano pa. Tapos yung asukal na ginagamit ko sa aking kape ay pinalitan ko ng equal. Tapos hindi na rin po ako naglalagay ng creamer sa aking kape. Black coffee siya pero may 0 calorie sweetener siya. Hindi ko kasi kinakaya yung black coffee talaga na pure, na walang lasang sugar, kaya yun. Sunod naman sa mga ginawa ko ay nagbawas ako ng rice. So rice talaga yung pinaka nakakataba at nakakalaki ng tiyan. So ang ginawa ko dati kung nakakatatlong cup ako ng rice, nung nag-start na akong mag-diet, ginawa ko na lang siyang 1 cup tapos more ulam. Tapos nag-try din akong mag-fasting pero hindi siya naging effective sa akin kasi nagka-acid reflux ako. So hinahinay lang po sa mga gusto ng fasting. Tignan din po natin kung akma sa ating mga katawan kasi sa akin hindi naging akma yung fasting. Kaya nag-less rice na lang ako. Nag-switch din pala ako sa aking mga mini-merienda. Kung dati yung mga merienda ko yung mga junk foods or kung ano-ano pa. Ngayon, nung nag-start akong mag-diet, ang mga merienda ko ay kamote, saging na saba, yung mga pagkain na low in GI. Tapos, isa pang technique na ginawa ko bago kumain ay umiinom ako ng isang basong tubig para bago ka pa man kumain, busog ka na, hindi ka na makakakain ng marami. So, pagkatapos ko ngang i-lessen yung food intake ko, ay tinulungan ko naman ito sa pamamagitan ng pag-exercise or yung workout. Ang mga unang ginawa kong exercise ay cardio, arms and abs workout ni Chloe Ting. So far, mga naging effective naman talaga sila. Pero ngayon, iba na yung mga ginagawa ko. Kaya kung gusto nyo pang malaman yung mga iba ko pang ginagawa, just continue to watch my videos and follow for more.